to? Pala nakauwi ka na. Ito, dinala kita ng brownies. Uy, walang drugs yan. Ano ka? Kayo lang ng mommy mo ang kasama ko nung gabi niya. Paano nangyari na may nahanap silang drugs sa katawan ko? Malay ko sa'yo. Lamong-lamo ka na kaya nung dumating kami. Kanina-kanina ka nakikipagsayo ng mga lalaki. Kinis mo pa ako, sis. Kadiri ka. Tapos ganyan lang. Dapat ka magpasalamat ka sa amin dahil kung wala kami doon, diretso morgue ka na. Baka isa sa mga kasama mo nagpainom sa'yo. Akala ko pa naman nagbanding na tayo nung gabing yon. Akala ko kahit paano tinanggap mo na ako bilang kapatid mo. Yung pala, ganyan lang pala tingin mo sa akin. Sorry, Bernadette. Nalilito lang kasi ako eh. Hindi ko matandaan kung ano nangyari ng gabi niyan. Dami ko rin iniisip. Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Kasi naman ako, tunay na sister ang trato ko sa'yo. Kahit di ko na lang tingin mo sa akin. At saka kung di mo pa feel bumalik ng opisina, okay lang din naman sa akin. Kaya ko yung trabaho mag-isa. Sure ka ba na isasanla mo tong phone mo sa akin? Oo naman. Bawas din yan sa pabili ng gamot ni Inay. Alam mo, ibibigay ko naman to sa yung peri. Hindi mo na kailangan ibigay sa akin yung telepono mo. Oh. Hindi, Juliet. Maganda na rin yan kasi nakakahiya na sa'yo. Ano ba yan? Para naman di tayo magkaibigan yan. Pero alam mo, friend, kahit isan lang mo lahat ng gamit nyo sa bahay, isama mo na yung tatay Rosyo mo. At pag sama-samahin natin lahat ng pera natin, hindi tayo makakabuo ng kalahating milyon na kailangan kong pang pa-opera sa nanay mo. Hindi ko naman pwede utangan si Yvonne, my love, kasi sabihin niyo, kay bago-bago ko, tas user na ako agad. Teka, paano kung tanggapin mo na lang yung offer ng Lala? Diana, parang yun na lang yung natitirang paraan para mapaoperahan yung nanay mo. Eh, di kung gawin ko yun. Eh, parang sinabi ko sa lolo ko, tama yung hinala nila sa akin. Yun na nga eh. Kahit naman hindi, yun din naman yung paniniwalaan nila, kaya pareho lang. Alam mo, tama si Eboy. Eh, di parang kinalaban ko yung buong pamilya ko kung gano'n. Bakit? May choice ka ba? Naturing ng mga kapamilya mo yung mga yan. May problema ka, hindi nga ikaw matulungan. Alam mo, Juliet, tama ka eh. Kung kausapin ko lang si Lolo, magmakaawa ako sa kanya. Pag nalaman naman niya si Inay ito, syempre tutulungan niya ako, di ba? Sir, yung mga emails na ipinadala ni Diana kay Nico, ipinadala ng 9:45 a.m. Pero kung i-double check natin, hindi pa pumapasok si Diana dahil pumasok siya ng 10 a.m. Ang ibig sabihin lang nito, may ibang nagpapadala niyan kay Nico at ginagawa niya to para mapagbintangan natin si Diana. You have to be smart, Natasha. This is no time to feel sorry for yourself. You have to use your brain. Sa mata ng lolo mo at sa mata ng lahat, ikaw ay isang alkantara. Truth or not, ang pagiging alkantara mo. But ang legacy, yun na lang ang natitira sa'yo. Hahayaan mo pa bang maagaw pati yun? Tasha, anong ginagawa mo dito? Working. Aren't you supposed to be doing the same thing? Hindi ko alam, nababalik ka na pala. Ready na ako harapin kung sino ang mga gusto ko malaman sa legacy. Si Diana nga pala. Nahanap mo na ba siya? Pag-text ko po siya, hindi naman po siya nagre-reply. Kapag ginawagan ko, napatayan lang ako ng cellphone. Pero mukhang hindi na ko talaga siya interesado bumalik pa dito sa legacy. Kamusta lakad mo? Gagawin ko lahat para sa nanay ko. Tatanggapin mo yung offer ni Inigo. I'm sorry talaga, Diana, pero hindi ka pwedeng bumalik ng legacy kasi ako nang reyna dito ngayon. Pag bumalik ka, aagawin mo ng trono ko. I'd like to introduce to you the newest member of our little family, Diana Calcetas.